Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2486, Mapanglo na atmosfera. Ang mga naninirahan sa lungsod sa ibaba ay nagulat sa mga labanan. Napatay pa nga ang pinuno ng Wind Shrine. Napakalakas ni Linfa. Muli siyang nagpakita at ngayon ay makakalaban na niya ang mga pinuno ng mga shrines. Kaya niyang pumatay ng ilan. Hindi ka panipaniwala. Bulungan ng ilang tao. Bumalik si Linfang sa matandang baka at sinabi, Brother Ox, pasensya na. Sino ba ang mag-aakalang may mangyayaring ganito? Wala kang ginawang mali. Ang problema lang ay sino ang nagbenta sa iyo. Sabi ng matandang baka. May nagtaksil sa kanila. Ang kanilang plano ay perpekto, maaari silang magkaroon ng isang magandang tagumpay. Ngunit nanalo pa rin kami kahit na natalo kami. Buntong hininga ang matandang baka. Nag-flash ang mga ilaw, nawala ang walang katulad na bestial saint at ang matandang baka. Inilabas ni Linfang ang kanyang jade anteng-anteng at sinabi, Kamusta ang mga bagay? Nasira ang teleportation portal ng Fire Shrine. Wala pang oras na bumalik ang mga miyembro ng Fire Shrine gamit ang teleportation. Tapos na tayo dito. Ang Fire Shrine ay magulo na. Hinahanap ko ang iyong clone. Sagot ng walang katulad na bestial na saint na hindi sumama kay Linfang sa Wind Shrine. Nagpunta siya sa Fire Shrine kasama ang 9 na matataas na antas na bestial saints. Nang mapansin ni Linfang ang teleportation portal ng Fire Shrine, napansin niya ang lokasyon nito. Noong una, hindi pa ginagamit ang teleportation portal dahil narito na ang mga cultivator ng Fire Shrine. Sa makatuwid, ginawa ni Linfang na sirain nila ang teleportation portal sa lalong madaling panahon. Ang walang katulad na bestial na saint ay kumuha ng isang walang katulad na saint's weapon at ang high-level na bestial saints, nagawa nila ang isang mahusay na trabaho. Salamat sa iyong pagsusumikap, sabi ni Linfang. Ito ay naging lubhang mapanganib para sa kanila. Kung nagamit ng mga cultivator ng Fire Shrine ang teleportation portal, maaaring mas malala ang mga bagay. Nahanap namin ang iyong clone, kamusta ka dyan, Linfang? Maaari mong kausapin ang aking clone. Sagot ni Linfang. Inilagay niya ang Jade Talisman. Ang kanyang clone ay na-stuck sa Fire Shrine sa loob ng maraming taon. Kinasusuklaman ni Linfang ang Fire Shrine higit sa anupaman. Linfang. Tinawag ng Fortune Shrine's leader si Linfang. Kumislap ang silweta niya at tumabi sa kanya. Namumuno, gaano kalubha ang mga pagkalugi? Tanong ni Linfang. Pagdating namin, mas lumakas ka na, kaya hindi na kami masyadong natalo. Sagot ng Fortune Shrine's leader. Pero, may naramdaman si Linfang, ang mga tao ng Divine Wrath Alliance ay nakatingin sa kanya ng masama. Ginamit sila ni Linfang. Malaki ang pagkalugi nila. Linfang, aminado kami na ikaw ay napakalakas at may talento. Ikaw ay isang pambihirang tao, gayunpaman, kung gayon, ginamit mo kami upang labanan ang Fire Shrine, at hindi mo ginamit ang iyong buong lakas hanggang sa dumating ang alyansa ng Fortune Shrine. Ang tatlong malalaking alyansa ay dumanas ng kalunos-lunos na pagkalugi. Hindi maganda iyon. Sabi ng isang tao. Maraming tao mula sa tatlong malalaking alyansa ang nag-isip ng ganoon. Nakita nila kung gaano kalakas si Linfang, at hindi niya sila naprotektahan ng maayos. Talagang hindi sila masaya, ginamit talaga sila ni Linfang para sa kapakinabangan ng Fortune Shrine. Tiningnan sila ni Linfang at sinabi, Alam kong ganyan ang iniisip ninyong lahat. Hindi ko akalaing haantong sa ganito ang laban. Paumanhin talaga. Tungkol sa aking lakas, ako ay naging mas malakas sa panahon ng labanan, at isa sa aking mga tagapagtanggol ang nagligtas sa aking buhay sa eksaktong pagkakataong iyon. Sa tingin mo ba gusto kong mapatay ang mga kaalyado ko? Wala kang pakialam. Mula ngayon, hindi na kailangang katakutan ng Fortune Shrine ang alyansa ng 7 shrines. Sa tingin ko ang Divine Wrath Shrine ay dapat manirahan dito sa lungsod ng Wind Shrine. Kung gusto mo, maaari tayong manirahan dito, at maaari kang pumili ng bagong pinuno. Kung gusto mo, maaari akong magpatuloy sa pagiging pinuno at balang araw, kapag ang Divine Wrath Shrine ay naging matatag at sapat na ang kapangyarihan, maaari na akong umalis. Sabi ni Linfang. Hindi niya sinubukang magpaliwanag, nanatili lang siyang kalmado. Kumaibat ang puso ng maraming tao. Divine Wrath Shrine. Handa rin akong mag-alok ng 3 walang katulad na Sand Saint bilang tanda ng pasasalamat. Sabi ni Linfang. Nagsimulang tumibok ang puso ng lahat. Nagsimula silang maniwala kay Linfang, marahil ito ay isang aksidente. May tiwala ako sa kanya. At handa akong samahan ka sa paglikha ng Divine Wrath Shrine. Sabi ni Zizu. Napatingin ang lahat sa kanya. Ang pagiging founding member ng isang shrine ay talagang isang bagay na kamangha-mangha. Maraming taon sa hinaharap, marahil ang Divine Wrath Shrine ay tataas, at lahat ng tao sa kontinente ng 9 na ulap ay makikilala sila. Sige,
may tiwala din ako sa kanya. Hindi kailangan ni Linfang na magsinungaling sa atin. Sabi ng isang matandang lalaki. Ang lahat ay nagsimulang maniwala sa kanya at karamihan sa mga tao ay sumang-ayon na itatag ang Divine Rock Shrine. Kahit na sila ay dumanas ng malaking pagkatalo, ang tatlong mahusay na alyansa ay maaari na ngayong maging ang Divine Rock Shrine. Napakalakas ni Saintly Emperor Shi the Demon at Zizu, at ngayon kailangan lang nila ng ultimate weapon. Lahat ay maaaring pag-usapan ang mga detalye. Ang pinakahuling sandata ng Wind Shrine ay nasa mga kamay ng pinuno ng Empty Space Shrine ngayon. Siguradong hindi niya ito isusuko kaya malamang magtatalo sila tungkol dito. Hindi na makakabangon muli ang Wind Shrine. Mula ngayon, ang lugar na ito ay ang Divine Wrath Shrine. Mahinahong sabi ni Linfang. Nagsimulang mabuo ang excitement. Pagkatapos ay tumingin si Linfang sa pinuno ng Fortune Shrine at sinabi. Pinuno, hindi ko mababago ang cetro, ibalik mo ito. Tumingin ang pinuno ng Fortune Shrine kay Linfang. Hindi niya naintindihan, medyo malupit si Linfang. Linfang, binigay ko sa iyo ang Scepter of Destiny, baka hindi mo ito mabago ngayon, ngunit sa hinaharap, mauunawaan mo. Mapilit na sabi ng Fortune Shrine's leader. Sa wakas, atubili na tumanggo si Linfang. Linfang, isang matandang lalaki ang lumapit kay Linfang at ngumiti. Guro, hari ng 10,000 hayop. Ang hari ng 10,000 hayop ay tumulong kay Linfang noong nakaraan, kaya iginalang siya ni Linfang. Tawagin mo akong brother. Noon, hindi ko akalain na magiging ganoon kabilis ang pag-unlad mo, o kaya ay babaguhin mo ang sitwasyon ng kontinente ng Siyam na ulap bago ako. Nakangiting sabi ng hari ng 10,000 hayop. Brother, hindi ko rin akalain na ikaw pala. No wonder napunta ka para hanapin ako noon sa maliit na mundo. At higit pa riyan, nalampasan mo na ang kamunduhan. Noong mga araw, naranasan mo ang buhay ko. Isa sa kanila ang aking buhay. Noong mga araw, itinatag ko ang World Clan, ngunit inapi ako ng Fire Shrine at nais na mawala ng tuluyan ang World Clan. Sa makatuwid, kinuha ko ang aking mga tao at nagtago sa ibang mundo sa napakatagal na panahon upang magsanay ng husto at mabuhay muli. Sabi ng hari ng 10,000 hayop, na nakangiti sa paraang walang pakialam. Pero malakas ang pinuno ng Fire Shrine. Siya ay napakatanda na, mas matanda kaysa sa karamihan ng iba pang mga pinuno. Pero balak kong isama ang Fighting Phantoms para lumaban sa kanya. Dapat nating sirain ang Fire Shrine. Sabi ni Linfang. Oo, kailan mo gustong umatake? Tanong ng hari ng 10,000 hayop. Una, kailangang magpahinga ang mga miyembro ng Divine Wrath Shrine. Ang ating mga kaaway ay hindi maaaring magdulot ng banta sa atin sa ngayon. Mahinahong sabi ni Linfang. Linfang, sa tingin ko ay hindi. Ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para umatake. Pwede nating i-target ang Dazzling Gold Shrine, halimbawa. Sabi ng Fortune Shrine's leader. Sumasang-ayon ako. Ano sa palagay mo, Linfang? Sabi ng King of the 10,000 Beasts, matigas ang kanyang ngiti. Umiling si Linfang. Hindi siya pumayag. Dahil hindi ka pumayag, hindi ka namin pipilitin. Fortune Shrine's leader, sabay tayong pumunta sa Dazzling Gold Shrine. Sige. Sabi ng Fortune Shrine's leader na tumango. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Linfang sa isang makabuluhang paraan at umalis kasama ang kanyang grupo. Napakabilis, tanging ang mga miyembro ng tatlong malalaking alyansa ang naiwan doon. Nakatingin si Linfang sa malayo at ang iba ay nasa langit. Ang tanging nakakaalam kung sino siya, ay si Saintly Emperor Shi the Demon, ang Fortune Shrine's leader, at ang Diviner. Walang sino man sa mga walang katulad na saints ng tatlong malalaking alyansa ang nakakaalam kung sino talaga siya. May nagbenta sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng ganitong mga problema. Sa sandaling iyon, may dahan-daang lumakad papunta kay Linfang. Lumingon si Linfang at nakita ang manghuhula. Tumiti siya at sinabing, Guro, alam kong hindi mo mahulaan ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Nakangiting sabi ng manghuhula. Sinusubukan niyang pasayahin si Linfang. Guro, ito ay isang kalamidad na dulot ng tao. Sabi ni Linfang sa manghuhula. Ang manghuhula ay nalungkot para kay Linfang. Matagal na niyang kilala si Linfang. Tumingin siya sa malayo at sinabing, Linfang, alam mo, bilang pinuno ng isang shrine, iniisip mo muna ang shrine. At ang gawing makapangyarihan ang Fortune Shrine ay ang layunin ng Fortune Shrine's leader. Ang puso ni Linfang ay kumirat at sinabi niya. At lahat ng nangyari noon. Fake ba iyon? Bamantong hininga ang manghuhula at umalis. Tumingin si Linfang sa likod ng manghuhula. Si Linfang ay miyembro ng Fortune Shrine, paano kung namatay siya sa labanan? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2487, Pupulong.
Ang nangyari ay may malaking epekto sa mood ni Linfang. Ang tagal niyang kumalma. Ang sinabi sa kanya ng kanyang guro ay malamang na nagpapatunay sa kanyang naisip. Nangyari ang lahat para sa Fortune Shrine. Ngunit ginawa ba ng Fortune Shrine ang kanilang makakaya upang protektahan din siya para sa Fortune Shrine? At ngayon, hindi ba ginamit ng Fortune Shrine ang pagkakataong iyon para gamitin siya? Hindi pa rin maintindihan ni Linfang ang ilang bagay sa mundong iyon, hindi siya mahilig gumamit ng mga tao. Nagkaroon siya ng damdamin. Kahit na marami na siyang pinagdaanan sa buhay at malakas, may mga bagay pa rin siyang hindi naiintindihan, hindi siya walang emosyon. Noong mga araw na iyon, ang mga bagay ay nagbago ng husto sa kontinente ng Siyam na Ulap. Napakaraming walang katulad na mga saints ang namatay, ang pinuno ng Wind Shrine ay namatay, at ang Divine Wrath Shrine ay naitatag. Lahat ng mga bagay na iyon ay namangha sa buong kontinente. Pagkatapos noon, winasak ng alyansa ng Fortune Shrine ang Dazzling Gold Shrine, kaya tulad ng Celestial Sound Shrine, wala na silang mapupuntahan. Mabilis na nagbago ang mga bagay, at ang alyansa ng 7 shrine ay wala sa pinakamagandang sitwasyon. Pagkatapos na maitatag ang Divine Wrath Shrine, maraming malalakas na cultivator ang sumama sa kanila, at ito ay naging napakalakas. Nag-recruit sila ng ilang disipulo. Inaasahan din nila na sasama sa kanila ang walang katulad na mga saints at maging matataas na opisyal ng Divine Wrath Shrine. Maaari silang maging lubhang malakas sa hinaharap sa ganoong paraan. Gayunpaman, hindi inisip ni Linfang ang mga bagay na iyon. Siya ay nag-practice ng kultibasyon ng husto. Siya ay nagmumuni-muni at nakalimutan ang tungkol sa mga makamundong gawain. Nagawa niyang pagsamahin ang 3 orihinal na lakas at maaari niyang ihinto ang oras ng 1 segundo. Nais niyang pagbutihin ang kanyang mga kapangyarihan at kakayahan ngayon, kaya ihiwalay niya ang kanyang sarili sa labas ng mundo. Sa daan, dumaan ang ilang kaibigan ni Linfang, kaya huminto siya sa pagmumuni-muni at nakilala sila. Hao Qinglin, Lang Ye, at Jun Moshi. Tuwang-tuwa si Linfang na makita sila. Linfang, noong naghiwalay tayo noong nakaraan, hindi namin naisip na magiging walang katulad na saint ka, at ngayon kaya mo pang ihinto ang oras, at naging pinuno ka ng shrine. Tumiti si Lang Ye, ang pinuno ng Divine Wrath Shrine ay si Linfang pa rin. Mahigit 500 taon na ang lumipas mula nang huli niya silang makita. Naging mas malakas din si Lang Ye. Ang hari ng 10,000 hayop ay umalalay sa kanya at mayroon siyang king-type na katawan. Marami na siyang nilakbay, at nakagawa siya ng maraming maliliit na mundo, napunta sa maraming misteryosong mundo. Isa na siyang mataas na antas na saint. Si Hao Qinglin ay naging isang mataas na antas na saint. Dinagtagal pagkatapos ng kasunduan ng mga shrines 500 taon na ang nakalilipas, si Hao Qinglin ay naging isang mababang antas na saint, pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ng husto ang pagsasanay sa paglilinang at naging isang mataas na antas na saint. Laban sa lahat ng inaasahan, si Jun Moshi ay isa pa ring mababang antas na saint. Hindi ko akalain na magkakaroon tayo ng pagkakataong magkita muli pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kontinente ng Siyam na Ulap. Nakangiting sabi ni Linfang at pumalakpak sa balikat ng kanyang mga kaibigan. Dapat tayong uminom ngayon. Nakangiting sabi ni Lang Ye. Oo, dapat tayong uminom ngayon. Masayang sumang-ayon si Linfang. Sa pagkakataong ito, naghanda ako ng matapang na alak. Tumiti si Jun Moshi. Tumabi sila. Naglabas si Jun Moshi ng maraming bote ng matapang na alak at ibinato ang ilan sa mga ito sa kanyang mga kaibigan. Linfang, naalala mo ba noong una tayong nagkita? Tanong ni Lang Ye kay Linfang. Naaalala ko, kasama ko si Meng Qing at tinulungan mo kami. Haha, oo, noon, inakala ng World Clan na si Meng Qing ay isang forbidden person. Nalaman lang namin na forbidden person ka nang bumalik ang leader namin. Ang hari ng 10,000 hayop ay bumalik lamang sa World Clan pagkatapos. Tanong ni Linfang. Na-curious siya. Oo, nagtatago siya sa isa sa mga mundo ng World Clan. Sinanay niya ang mga tao at madalas ding nagsasanay sa paglilinang. Sa bandang huli, lumikha siya ng nakakatakot na hukbo, at sa gayon ay nabuhay muli ang World Clan. Sabi nilang Ye na bumuntong hininga. Napakaraming taon na ang lumipas, ngunit determinado pa rin ang pinuno ng World Clan. Ang hari ng 10,000 hayop ay matyaga at mapagmataas. Sabi ni Linfang, tumango at umiinom. Tumingin siya kina Jun Moshi at Hao Qinglin at sinabi, Moshi, noon sa Dragon Mountain, napakabata pa namin, masigla at masigla. Hindi namin nakalain na aabot kami ng ganito. Hindi namin nakalain na dadaan ang daan-daang taon sa isang kisap mata. At ikaw, kapatid, noong araw, 11 disipulo tayo ng Tiantai, napakaraming hirap ang ating pinagdaanan. Nagmalaki kami. Pinangarap naming maging walang kapantay na cultivator.
Kailangan naming labanan ang mga miyembro ng Tianlong Divine Castle sa lahat ng oras. Pinatay pa natin ang mga prinsipe nila, naalala mo. Hindi kami natakot, kahit na walang nag-iisip na kami ay may potensyal. Parang panaginip. Naalala ni na Jun Moshi at Hao Qinglin, bigla silang nakaramdam ng nostalhak. Minsan, nakaligtaan nila ang magandang dating panahon. Minsan, tinanong nila ang kanilang sarili kung ano ang punto ng paglilinang. Ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay magtiyaga at panatilihin ito. Namimiss ng mabubuting lalaki ang mga magagandang panahon at naaalala ang kanilang mga malapit. Balang araw, muling tatayo ang Tiantai sa kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Hao Qinglin. Ang mahaba niyang buhok ay nililipad ng hangin. Mukha pa rin siyang natural at walang pidget. Sige, sa mga kaibigan, hindi kami nag-iisa. Cheers, makapatid. Sabi ni Jun Moshi, itinaas ang kanyang baso at pagkatapos ay uminom silang lahat ng buong puso. Masaya si Lin Feng na uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Bihira lang makapag-relax ng ganyan. Buong araw at buong gabi silang umiinom. Milyon-milyong bagay ang pinag-uusapan nila, para silang magkapatid. Sa susunod na araw, 2 pang tao ang dumating upang makita si Lin Feng. Tuwang-tuwa siya. Sila ang kanyang mga anak, sina Zetian at Qiongsheng. Magkasama sina Jun Moshi, Hao Qinglin, Lang Ye, Zetian at Qinglin, nagkwentuhan sila at nagtawanan. Kapag ang ama ay isang leon, ang anak ay hindi maaaring maging isang aso. Lin Feng, ikaw, mas malakas ang anak mo kaysa sa akin. Sabi ni Lang Ye. Hindi na niya makita ang cultivation level ni Zetian. Si Qiongsheng ay naging isang mataas na antas na saint, hindi ka panipaniwala. Napakaswerte din nila, nakakuha sila ng mahusay na guro. Tumiti si Lin Feng. Alam niyang malalakas sina Zetian at Qiongsheng, ngunit kung hindi nila nakatagpo si Mr. Time, hindi sila magiging ganoon kabilis. Si Mr. Time ay isang nakakatakot na cultivator. Ngunit napakatalino pa rin nila. Pagmamasid ni Lang Ye, sinabi ni Jun Moshi. Naaalala ko kayo at ang Yuyu noon sa great competition ng Zuyu. Ngayon, napakaraming taon na ang lumipas, at ang iyong anak ay mas malakas kaysa sa akin. Tito Moshi, huwag mo akong libakin. Sabi ni Qiongsheng kay Jun Moshi. Alam mo kung sino ako. Siyempre, kilala kita, Uncle Hao Qinglin at Uncle Lang Ye. Sinabi sa akin ng nanay ko ang mga kwento ng tatay ko at ng iyong mga kwento. Gusto kong maging katulad ng tatay ko at magkaroon ng napakahusay na kaibigan. Marunong kang makipag-usap sa mga tao, mas mahusay kaysa sa iyong ama. Sabi ni Jun Moshi, na masayang tumatawa. Napakamot ng ulo si Lin Qiongsheng. Sige, paano kayo narito, mga lalaki? Tanong ni Lin Feng. Pinapabalik tayo ni Mr. Time. Sinabi ni Mr. Time na maaari ka ng tulungan ni Zetian na lumaban. Hindi pa ako ganoon kalakas, ngunit sigurado akong magagawa kong pagsamahin ang dalawang uri ng mga espesyal na orihinal na lakas sa lalong madaling panahon. Sabi ni Lin Qiongsheng, nakangiting may kamalayan sa sarili. Napabulalas si Zetian. Tai, matutulungan na kita. Sa tingin mo hindi na ako magaling makipag-away. Sagot ni Lin Feng, ngumiti ng pilit. Tapos may narinig siyang hakbang sa likod niya. Leader. Sigaw ng isang tao. Lumingon si Lin Feng. Anong problema? Pinuno, gusto ng mga matatanda na sumama tayo sa mga laban. Ang Fortune Shrine at ang Empty Space Shrine ay nagkakaroon ng ilang matinding labanan kamakailan. Dapat ba tayong sumama sa kanila? Alam ng mga miyembro ng Divine Wrath Shrine kung gaano kalakas si Lin Feng. Hindi lamang siya malakas, ngunit siya rin ay napakahusay sa mga tuntunin ng diskarte. Kaya naman gusto nilang panatilihin si Lin Feng bilang kanilang leader. Oo, sabihin sa lahat ng matatanda na maaari silang makinig sa mga utos ni Zizu. Kung gusto kong lumaban, makikialam ako. Sabi ni Lin Feng. Tumango ang taong iyon. Oo, leader. Pagkatapos nun, naglakad na yung tao. Sinabi ni Lin Feng. Kailangan ko pang magnilay-nilay sa pag-iisa. Ano ang balak ninyong lahat? Sige, dahil kailangan mong mag-aral, pumunta ka at magsanay ng kultibasyon ng payapa. Huwag kang mag-alala sa amin. Sabi ni Hao Qinglin kay Lin Feng. Tatay, hihintayin ka namin. Sabi ni Zetian. Sige. Tumango si Lin Feng. Iniwan niya sila, patungo sa isang tahimik na silid at pagkatapos ay pumunta sa sarili niyang mundo. Sa langit, lumikha si Lin Feng ng isang pavilion kung saan maaari siyang magsanay ng paglilinang nang hindi naaabala. Doon din niya napag-aaralan ang sarili niyang mundo. Sa labas ng mundo, 500 taon na ang lumipas. Sa mundo ni Lin Feng, ang oras sa una ay lumipas ng 800% na mas mabilis at unti-unti itong tumaas sa higit sa 1000%.
Sa makatuwid, libu-libong taon na ang lumipas sa loob. Ito ay naging isang kontinente. Mayroong maraming mga lungsod at cultivator sa lahat ng dako. Sa nakaraang buhay ni Linfeng, 5,000 taon ang sapat para maging isang sibilisasyong may kultura ang isang bansa. Ito ay isang napakatagal na panahon. Sa mga taong iyon, tinulungan ni Linfeng ang kanyang mga saints na maging mas malakas. Pinagawan niya sila ng iba't ibang bagay upang mapabuti ang sarili niyang mundo, at kinuha sila bilang mga alagad. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2488, ang makadiyos na impresyon ng pinuno. Umupo si Linfeng na naka-cross-legged sa kanyang pavilion. Sa kanyang mundo, siya ay isang Diyos. Ngayon, halos lahat ng bagay sa mundo niya ay kayang gawin. Malaki na ang pinagbago niya, naging misteryoso at makapangyarihan ang Chi sa sarili niyang mundo. Sa kanyang harapan, mayroong lahat ng uri ng lakas, na naging mga ilog at umaagos patungo sa kanya. Pakipot, sabi ni Linfeng. Ang mga ilog ay nagbanggaan at nagkondensed. Lumitaw sa kalangitan ang nakasisilaw na gintong mga ilaw. Nagmukha silang mga ilaw ng katwiran, marangal bilang halo ng Diyos. Si Linfeng ay Diyos sa kanyang mundo, ngunit ang kanyang orihinal na lakas ay hindi pa umabot sa pinakamataas na antas. Sila ay napakadalisay at naging isang espesyal na lakas ng Diyos. Kahit na ang mga lakas ay wala sa pinakamataas na atas, sila ay makapangyarihan pa rin, at sila ay tumaas habang si Linfeng ay lumakas. Sa kanyang pag-aaral, ang kanyang orihinal na lakas ay naging mas makapangyarihan. Sa mga taon na ito, si Linfeng ay nakabuo ng higit pang mga clone. Nagsagawa sila ng paglilinang sa lahat ng dako, at pinag-aralan nila ang lahat ng uri ng mga bagay. Tanging ang kanyang tunay na katawan lamang ang nag-practice ng mga bagay na talagang tiyak sa kanya, kabilang ang mga bagay na may kaugnayan sa kanyang sariling mundo. Nais din niyang lumikha ng isang maka-Diyos spell. Sinimulan na niya, pero simula pa lang, hindi pa niya nagawang tapusin. Gayunpaman, pagkatapos ng kamakailang mga labanan, siya ay halos mamatay, at ito ay nagbigay daan sa kanya upang maunawaan kung paano huminto ang oras. Kaya naman, nagpasya siyang magnilay sa pag-iisa. Kung hindi siya binisita ni Hao Qinglin at ng iba pa, hindi siya lalabas. Ngunit naging masaya siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Napag-usapan nila ang lahat ng uri ng mga bagay, at nakatulong din ito sa kanya na maunawaan ang ilang bagay, kaya naging kapaki-pakinabang ito para sa kanyang paglilinang. Ang pagtitiyaga ay mahalaga. Sa mundo ng paglilinang, ang mga tao ay karaniwang malamig at hiwalay, walang emosyon, sila ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling mga interes. Napakaraming pinagdaanan ni Linfeng sa buhay, ngunit hindi siya naging walang emosyon o walang puso. May compassion siya, may feelings siya. Na-attach siya sa kanyang nararamdaman, at ayaw niyang isuko iyon, kaya isa rin itong paraan para magtiyaga siya. Gusto niyang maging totoo sa sarili kahit anong mangyari, ayaw niyang sumalungat sa sarili niyang paniniwala. Upang umunlad sa landas ng paglilinang, maraming bagay ang mahalaga sa buong paglalakbay na iyon. Sa Star World, ang Diyos ay nagpadala ng kaalaman sa kanya dahil siya ay nag-aral ng Celestial Dao. Hindi siya sumalungat sa kanyang sariling paniniwala, tapat siya sa kanyang sarili at nakatanggap siya ng malawak na kaalaman at isang malalim na iskolar. Nang siya ay naging isang saint, nagpasya siyang maging tapat din sa kanyang sarili, tulad ni Saint Emperor Freeze, na nagpasya na bumalik sa pinagmulan. Ganon din ang ginawa ni Chu Chunkyo, na natili siyang tapat sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway sa kalooban ng langit. Siya ay naging sarili niyang Diyos, medyo katulad ni Linfeng. Kapag naiintindihan mo ang Celestial Dao, mananatili kang tapat sa iyong sarili at maaari kang lumikha ng iyong sarili. Bulong ni Linfeng. Ang kanyang estado ng pag-iisip ay naging lubhang partikular, at nagsimula siyang mangarap. Marami siyang naranasan sa panaginip na iyon. Lumipas ang oras. Marami siyang pinag-aralan at naranasan ang buhay ng ibang tao. Pinag-aralan niya ang lahat ng uri ng lakas, pinag-aralan niya ang Celestial Evolution Holy Scriptures, mga kasanayan sa demonyo, ang Ancient Holy Technique, at sa kanyang panaginip, ang lahat ay namumulaklak ng panandalian tulad ng malawak na dahon na epiphyllum. Lumipas ang maraming taon. Sa kanyang isip, nakita ni Linfeng ang maraming nakasisilaw na bituin. Ang dakilang imperial at imperial na si Qi ay lumitaw at nag-intertwine. Binago sila ni Linfeng, para silang mga sinaunang imprint. Isang chessboard na gawa sa mga bituin ang lumitaw. Nagkaroon sila ng kanilang sariling mga pulso, kanilang sariling mga pattern, ngunit pinaghalo pa sa kalikasan. Nagpatuloy ito sa loob ng 3 taon, ngunit hindi iyon napansin ni Linfeng. Siyempre, dahil iba ang oras sa mundo niya, sa outside world, ilang buwan lang ang lumipas. Sa araw na iyon, binuksan ni Linfeng ang kanyang mga mata at kumikislap ang nakasisilaw na gintong mga ilaw.
Napapaligiran siya ng aura ng isang saint. Siya ay tumingin solemna, ang kanyang chi ay mukhang marangal, at kahawig ng kalikasan mismo. Ang kanyang mga enerhiya ay may pinakamataas na kalidad. Nagbago ang buong katawan ni Linfang. Upang maihatid ang pamamaraan ng isang saint, kailangan mong gamitin ang iyong makajos na kamalayan, upang walang sino man ang maaaring magnakaw o mag-aral ng pamamaraan ng aking saint. Kung gusto kong i-transmit ang isang ito, dapat kong i-transmit ito gamit ang aking makajos na kamalayan, bulong niya. Ang pamamaraan ng isang saint ay kailangang maihatid gamit ang makajos na kamalayan, kung hindi ay hindi maunawaan ng tagatanggap ang mga detalye. Diyos ako dito, lahat parang imprint na ginawa ko. Kaya naman, tatawagan ko itong pag-atake na ito bilang makajos na imprint ng aking pinuno. Deklara niya. Maaaring palitan ng makajos na tatak ng tagapamahala ang espada ng Diyos, ito ay mas makapangyarihan. Nang mag-isip si Linfang, siniyasat niya ang buong mundo, at pumunta sa holy place ng Zuyu. Ang imperyo ng Zuyu ay naging isang lugar na may maraming napakalakas na cultivator. Ito ay naging mas malaki rin. Si Zuyu ay kasing laki ng lungsod ng kontinente ng Siyam na Ulap. Maraming mga saints doon. Ang mga saint emperors ay karaniwan din. Itinuring na mahina ang mga emperor. Mayroong trilyon sa kanila. Dumating si Linfang sa Zuyu at gumugol ng ilang oras kasama ang kanyang mga miyembro ng pamilya. Pinatawag din niya ang mga saints ng Zuyu at tinuruan sila ng iba't ibang bagay. Itinuring ng mga saints ng Zuyu si Linfang na isang Diyos. Napayuko silang lahat sa harapan niya. Dinala ni Linfang ang kanyang dalawang anak sa kanyang mundo. Pagkatapos ay dumalo siya sa Divine Wrath Shrine. Marami pa ring hindi kapani-paniwalang labanan sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang iba't ibang maimpluwensyang grupo ng kontinente ay walang humpay. Lahat sila ay nagnanais na maging mas malakas, at lahat sila ay nais na samantalahin ang magulong mga oras na iyon upang bumangon. Lumapit si Linfang sa isang Saint of the Divine Wrath Shrine at nagtanong. Ano ang hitsura ngayon ng sitwasyon ng mga shrine? Noon, natalo ang alyansa ng Empty Space Shrine. Nais ng Empty Space Shrine na gamitin ang mahalagang kayamanan ng Wind Shrine. Dalawang saints mula sa Wind Shrine ang nanatili at hindi sila pumayag, ngunit agad silang pinatay ng pinuno ng Empty Space Shrine. Kasabay nito, ang pinuno ng Empty Space Shrine ay nagpadala ng mga tao upang patayin ang ilang iba pa mula sa kanilang sariling alyansa na hindi sumang-ayon sa kanya. Ang ibang mga shrine ng kanilang alyansa ay ayaw nang masaktan ang pinuno ng Empty Space Shrine. Nasira ang Celestial Sealing Map, ang pinakahuling sandata ng Wind Shrine ay isang uri ng kapalit. Kung patuloy silang nagkakaroon ng panloob na mga salungatan, hihina sila at hihina. Ang alyansa ng Empty Space Shrine ay nagkaroon ng ilang panloob na salungatan, at inatake sila ng Fortune Shrine ng ilang beses, ngunit ang mga pagkalugi ay masyadong mahalaga. Ngayon, kung ang alyansa ng Empty Space Shrine ay lalaban sa alyansa ng Fortune Shrine, pareho silang magdaranas ng malaking pagkatalo. Wala nang may pakinabang. May equilibrium sa balanse ng kapangyarihan ngayon. Sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds, lahat ng maimpluwensyang grupo ay nakikipagkompetensya. Mayroong ilang mga hindi kapani-paniwalang cultivator, lalo na ang isa sa kanila, si Chu Chunkyu, na dating miyembro ng Fortune Shrine. Siya ay naging isang napakalaking demonyo. Maaari na niyang sirain agad ang buong sekta o angkan. Kapag ginawa niya iyon, sinisipsip niya ang sigla ng kanilang malalakas na cultivator. Gumawa siya ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang sky-absorbing saints technique at kayang sumipsip ng lakas ng mga tao. Sinasabing napatay at naabsorb na niya ang lakas ng bilyon-bilyong tao, at nagsimula siya 500 taon na ang nakalilipas. Ngayon ang kanyang mga biktima ay mas malakas at mas malakas. Maraming malalakas na cultivator sa kontinente ng Siyam na Ulap ang nakatingin sa kanya. Nang marinig iyon ni Linfang, nanginginig siya. Nagpa siya si Chu Chunkyu na maging isang tunay na mapanirang demonyo. Pumatay lang siya ng kahit sino basta't lumakas siya. Anong delikado? Sige, naiintindihan ko, tumanggo si Linfang. Mabilis na kumalat ang balita na huminto na siya sa pagmumuni-muni sa pag-iisa. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang hari ng 10,000 hayop upang makita si Linfang. Tinanong niya Linfang, bakit hindi mo sinabi sa amin na huminto ka sa pagmumuni-muni sa pag-iisa? Tumiti si Linfang. Brother, kailangan mo ba ng tulong ko? Noong mga araw, napagkasunduan namin na pupuksain namin ang aming mga kaaway, sinabi namin na tatayo kami sa pinakatuktok ng mundo. Now we have an opportunity. So of course I came to see you, what do you think? Sabi ng hari ng 10,000 hayop. Kumikislap ang mga mata ni Linfang, tinanong niya. Ano ang iyong ideya? Sa ngayon, ang Fire Shrine at ang iba pa ay napakahina na. Gusto kong sabay na atakihin ang Fire Shrine at ang Dazzling Gold Shrine.
Sa pagkakataong ito, dudurugin natin ang Dazzling Gold Shrine at puputulin natin ang mga pakpak ng Fire Shrine. Ano sa tingin mo? Tanong ng hari ng 10,000 hayop. Nagulat si Linfang. Hindi namin maaaring hayaan ang parehong bagay tulad ng huling pagkakataon na mangyari sa oras na ito. Ipapadala ko ang aking mga tao sa Fire Shrine para bantayan sila. Kapag sigurado na tayo, makakaatake na tayo. Matalas na sabi ng hari ng 10,000 hayop. Bamantong hininga si Linfeng, kuminang ang kanyang mga mata, at sinabi niya. Sige, tatawagan ko ang mga miyembro ng Divine Wrath Shrine, maghanda na tayo para pumunta sa Dazzling Gold Shrine. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 2489, naglalabanan ang mga kampyon. Ang Dazzling Gold Shrine ay hindi masyadong pinalad. Ilang beses na silang inatake, ngunit kasabay nito, hindi sila tuluyang bumagsak. Tinulungan sila ng Fire Shrine na mabuhay. Si Linfang ay naging ibang tao, at ang hari ng 10,000 hayop ay ginawa ang parehong bagay. Pareho silang naglalakad na parang ordinaryong tao malapit sa Dazzling Gold Shrine. Ang mga kakayahan ng ilusyon ng King of the 10,000 Beasts ay talagang mahusay. Kapag umatake kami, gagamitin nila ang mga teleportation portal. Pagkatapos, ang World Clan ay sisalakay. Maaari kang mag-aksaya ng ilang oras. Magpapadala ako ng ilang tao upang bantayan ang mga portal ng teleportasyon, at pagkatapos nito, maaari nating sirain ang mga ito. Pagkatapos, maaari nating panasan ang Dazzling Gold Shrine sa mga mapa ng Continent of the Nine Clouds magpakailanman. Sinabi ng King of the 10,000 Beasts kay Linfeng ng telepatiko. Kung may nakarinig man sa kanilang paligid, mamangha sila. Ang King of the 10,000 Beasts ay medyo casual, na parang ang pagpupunas ng isang shrine sa mapa ng kontinente ay isang bagay na normal. Sige, sabi ni Linfeng na tumango. Kung ang Fire Shrine at ang kanilang mga kaalyado ay ibinigay ang kanilang mga kuta, maaari pa silang mabuhay ng mas matagal, ngunit hindi nila nagawa, at sa mga ganoong pagkakataon, mas madaling salakayin sila ng kanilang mga kaaway. Nang hamina ang isang shrine, hindi pinalampas ng kanilang mga kaaway ang pagkakataong salakayin at sirain sila. Ngayon ay oras na upang ayusin ang ilang mga account. Itinaas ni Linfeng ang kanyang ulo at tumingin sa mga kastilyo sa kalangitan. Naalala niya noon ang sinabi sa kanila ng hari ng 10,000 hayop. Sino ang hahamak sa kanila kung tumayo sila sa pinakatuktok? Sa wakas, oras na para umakyat sa pinakatuktok. Ayan, magsisimula na, sabi ng hari ng 10,000 hayop. Pagkaraan ng maikling panahon, isang hindi kapani-paniwalang lakas ng bakanteng espasyo ang lumabas mula sa isang kastilyo. Ang mga ilaw ay kumikislap at sumikat sa kalangitan. May gumagamit ng teleportation portal. Labas. Biglang gamulong ang mga ilaw sa mundo sa kalangitan. Ang mga tao ay lumabas sa mga kabaong ng mundo, at sinalakay ni Chi ang espasyo. Bigla itong nangyari na ang mga miyembro ng Dazzling Gold Shrine ay labis na kinabahan. Biglang bumaba mula sa langit ang mga kabaong ng mundo at inatake ang mga tao. Maraming tao ang namatay kaagad. Mas maraming ilaw sa mundo ang lumitaw mula sa hukbo ng World Clan at pinalibutan ang buong Dazzling Gold Shrine. Nagpatuloy sila sa pagpatay ng mga tao. Sila ay walang awa. Iyon ang mga patakaran ng digmaan. Kung hindi sila pumatay, papatayin sila, tulad ng Soul Shrine noon. Kailangan nilang ganap na lipulin ang kanilang mga kaaway, kung hindi ay mabubuhay sila at pagkatapos ay makakaganti sila, tulad ng World Clan. Kung ang World Clan ay ganap na nawasak noon, hindi na sila muling mabubuhay, at ngayon ay sinisira na nila ang kanilang mga dating kaaway. Sa kalangitan, mas maraming walang laman na kalawakan ang umuusad, at ang hari ng 10,000 hayop ay bamulong. Bumalik na sila, tayo na. Siya ay naging isang sinag ng liwanag at nawala. Si Linfeng ay nanunood ng may makajos na kamalayan, kaya nakikita niya ang lahat. Napakabilis, sinira ng mga tao ng King of the 10,000 Beasts ang teleportation portal ng Dazzling Gold Shrine. Ang hari ng 10,000 na hayop ay nasa langit, at naghulog ng isang makatakas patunay na lambat ng lakas upang siliuhan ang lugar. Ang mga ilaw ng mundo ay kumikinang at nabuo ang isang puyo ng tubig na tanging labasan. Tanging ang King of the 10,000 Beasts lang ang maaaring magkaroon ng ganoon kalakas na mga ilaw sa mundo, naisip ni Linfeng. Lumitaw ang mga figure sa paligid, lahat ng malalakas na cultivator mula sa Divine Wrath Shrine. Mabilis silang gumalaw sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, lumipad si Linfeng at dumaong sa bubong ng isang kastilyo. Nakikita niya ang lahat ng labanan mula doon. Ang mukha ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay nakamamatay na mapatla. Nakita niya si Linfeng, na muling nagbago. Sa pagkakataong ito, ang mukha ni Linfeng ay ang kanyang tunay na mukha, bumalik siya sa kanyang normal na mukha. Linfeng,
Ikaw ang lumikha ng Divine Wrath Shrine, bakit ka nakikipag-ugnayan sa kanila para patayin kami? Hindi ka ba natatakot? Pagkatapos mo kaming sirain, sa palagay ko ang alyansa ng Fortune Shrine ang sisira sa iyo, at ang Divine Wrath Shrine. Sabi ng Dazzling Gold Shrine's leader, na nakatitig kay Linfang. Naaalala mo ba ang sky-destroying sword sa Fortune Shrine, at ang biglaang pag-atake ng Rock King? Kung hindi ako pinalad, patay na ako. Mahinahong sabi ni Linfang. Mukha pa siyang walang pakialam. Dahil sa ganoong paraan, magpatuloy at mamatay, kung gayon. Kinuha ng pinuno ng Dazzling Gold Shrine ang sky-destroying sword, isang matalim na chi na pumupuno sa hangin. Ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay lumipad at itinapon ang sarili kay Linfang. Time, tumigil ka, malamig na sabi ni Linfang. Tumigil ang lahat sa paligid niya, pati ang mga mapanirang sword lights ay tumigil. Dahan-daang naglakad si Linfang patungo sa pinuno ng Dazzling Gold Shrine. Huminto ang oras at tumingin siya ng napakabilis. Naglabas si Linfang ng hindi kapani-paniwalang lakas, lumilitaw ang milyon-milyong sinaunang imprint. Ito ay kapangyarihan ng pinuno, marangal at pinakamataas. Ito ay pinalapot at hinihigop ang chi ng lupa at langit. Ang mga sinaunang imprint ay parang mga marka ng mga Diyos. Ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay bumalik sa kamalayan, ang kanyang sky-destroying sword ay patuloy na gumagalaw. Naglalaman ito ng ultimate strength at explosive power. Sa lupa, ang mga saints ay nakikipaglaban at ang chi ay sumabog sa lahat ng dako. Sumabog ang mga katawan nang mamatay ang mga saints. Isang hindi kapani-paniwalang labanan. Nakakagulat, kaya niyang labanan ang isang ultimate weapon. Naisip ng mga miyembro ng Dazzling Gold Shrine sa lupa. Isang sakuna ang sinapit nila, ang kanilang pinuno na may pinakahuling sandata ang tanging pag-asa nila. Gayunpaman, kayang labanan ni Linfang ang kanilang pinuno, nakakatakot siya. Tanging isang Diyos ang maaaring mamuno sa mundo. Sabi ni Linfang. Nakatayo siya sa langit, at mukhang isang immortal na Diyos. Patuloy na binomba ng Heavy Ruler's godly imprints ang espasyo. Ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay nakaramdam ng pang-api, ang kanyang puso ay tumitibok, at siya ay lalong kinakabahan, mahigpit na hinawakan ang kanyang espada para sa katiyakan. Siya ay sumigaw, at ang espasyo sa paligid niya ay naging ginto, ngunit ang lakas ng Diyos ni Linfang ay hinigop sila kaagad. Kasabay nito, ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay may impresyon na huminto ang oras, ang kanyang espada ay hindi makakilos pasulong. Hindi mo ako kayang sirain. Sigaw ng pinuno ng shrine. Naging ginto siya, tila isang sinaunang estatwa. Ang makadiyos na impresyon ng tagapamahala ay binomba ang kanyang katawan, at siya ay nanginag. Ang makadiyos na imprenta ng tagapamahala ay naglalaman ng pinakamataas na lakas, kabilang ang mga pagsasanib ng mga orihinal na lakas sa pinakamataas na antas. Ang makadiyos na imprint ng pinuno ni Linfang ay naglalaman ng lakas ng 10,000 bagay ng paglikha. Ang gininto ang katawan ay kumaluskos na may halos mga musikal na nota nang magsimula itong masira. Ang pinuno ng Dazzling Gold Shrine ay sumigaw ng desperado. Hindi. Ang kanyang katawan ay sumabog sa 1,000,000 piraso. Ang ilog ng mga imprint ay tinangay siya at siya ay nawala. Kamamatay lang ng isang pinuno ng shrine. Ang mga tao sa lupa ay namangha, ang kanilang mga puso ay tumitibok. Patay na ang pinuno nila. Anong klaseng pag-atake iyon? Napakasabog nito. Maaari na niyang patayin ang mga pinuno ng shrines, mga cultivator na nakatayo sa tuktok ng kontinente ng siyam na ulap. Sigaw ng mga miyembro ng Dazzling Gold Shrine. Napagtanto nila na ito ang araw ng kanilang paghuhukom. Kinuha ni Linfang ang sky-destroying sword. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy sa paglalakad. Inilabas niya ang ruler's godly imprint sa paligid niya. Ang isang walang katulad na cultivator ay walang oras upang makatakas, at sumabog. Ang walang katulad na cultivator ng World Clan na nakaharap sa kanya ay namangha, nakatitig kay Linfang at nanatiling hindi gumagalaw. Masyadong hindi kapani-paniwala ang lakas ni Linfang. Ang pag-atake ni Linfang ay pinakamataas. Ito ay mas malakas kaysa sa isang walang katulad na pag-atake ng Saint. Pumunta at ayusin ang gulo. Bulong ni Linfang. Ang World Clan at ang Divine Wrath Shrine ay nagsanib kamay upang sirain ang Dazzling Gold Shrine, at ang leader ng Dazzling Gold Shrine ay patay na. Sa maikling panahon, ang Dazzling Gold Shrine ay nabura sa mga mapa ng kontinente ng siyam na ulap. Ang hari ng 10,000 hayop ay lumapag sa tabi ni Linfang at nagsabi. Noon pa man ay alam kong magiging ganoon kalakas ka. Hindi ko sisirain ang mga portal ng teleportasyon, kung gayon. Magagamit natin ang mga ito at magpatuloy. Huwag kang mag-alala. Kunin ang lahat. Mahinahong sabi ni Linfang. Tumanggo ang hari ng 10,000 hayop. Alam niya na pagkatapos ng labanang iyon, si Linfang ay magiging isang maalamat na cultivator ng Continent of the Nine Clouds. Ama,
Kumislap ang silhwete ni Zetian at dumating siya sa tabi ni Linfeng, mukhang nagulat siya. Napakalakas ng kanyang ama. Tara na, sabi ni Linfeng. Iniwan nila ang dazzling gold shrine na ganap na nawasak sa lupa. Iyon ay isang hindi gaanong maalamat na shrine sa kontinente ng Siyam na Ulap. Ang labanan sa dazzling gold shrine ay namangha sa buong kontinente ng Siyam na Ulap. Naging simbolo ito, tanda na nagsimula ang isang bangungot para sa mga shrines. Ang Forbidden Body ay nagpakita, at lahat ng bagay sa kontinente ay nagbago. Mabilis na naging alamat si Linfeng sa kontinente ng Siyam na Ulap. Sinimulang ituring siya ng mga tao bilang isang Diyos. Walang nag-iisip na ang isang tao ay maaaring maging napakalakas, nang napakabilis. He had made a great show of his talents, siya ang Forbidden Person. Walang makakalaban sa kanya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2470, mapagpasyahang labanan. Nayanig ang alyansa ng Fire Shrine. Ang Wind Shrine ay nawasak, ngayon ang Dazzling Gold Shrine ay nawasak. Ang Divine Wrath Shrine ay bumangon at ang kanilang pinuno ay itinuturing na isang Diyos ng marami. Kaya niyang patayin ang mga pinuno ng shrines na may mga ultimate weapons. Ang mga miyembro ng alyansa ng Seven Shrines na nanatili ay nataranta, natakot na dumating ang kanilang araw ng paghuhukom. Nagtipon sa Fire Shrine ang 5 pinuno ng shrine, hindi nila alam kung ano ang iisipin. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng pinuno ng Thunder Shrine pagkatapos ng mahabang panahon. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang cultivator, ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang natatakot at nawalan ng gana. Mawawasak din ba sila? Inimbitahan ko ang pinakamalakas na cultivator ng Rock Clan na magtipon dito. Hintayin natin ang pagdating nila. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fire Shrine. Dapat na tayong sumuko at tumakas. Paano ko ibibigay ang aking shrine? Kami ay napakalakas. Sabi ng pinuno ng Demon Shrine. Gusto kong lumaban. 5 shrines kami, mayroon pa kaming 5 ultimate weapons. Sa mga miyembro ng Rock Clan, siguradong mas malakas kami. Sabi ng Ice and Snow Shrine's leader. Ang mga mata ng Empty Space Shrine's at ng Thunder Shrine's leaders ay kumikinang. Kailangan nilang gumawa ng desisyon, ngunit sa anumang kaso, umabot na sila sa punto ng walang pagbabalik. Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Linfeng ay naging mas malakas kaysa sa walang katulad na mga saints. Paano tayo mananalo laban sa kanya? Sabi ng pinuno ng Thunder Shrine. Siya ay ganap na nalampasan ang kamunduhan at naging isang Diyos. Sabi ng leader ng Fire Shrine na nakatingin sa kanya. Sa tingin mo, kung gustong patayin ka ng Diyos, makakatakas ka na lang at magtago. At saka, naniniwala ka ba na maaari siyang maging isang Diyos? Imposible. Siya ay isa lamang malakas na walang katulad na saint dahil pinagsama niya ang maraming espesyal na orihinal na lakas, at pagkatapos ay gumawa siya ng ilang malalakas na pag-atake. Hanggat isa siyang walang katulad na saint, kaya natin siyang patayin. Ang bagay ay halos mapahinto niya ang oras, kailangan lang nating maging maingat. Ang problema kapag nagamit niya ang teknik na iyon sa amin, madali niya kaming atakihin habang wala kaming kapangyarihan, kailangan lang naming mag-ingat at hindi kami mauwi sa pagiging leader ng Dazzling Gold Shrine. Tumango ang lahat. Kinailangan nilang lumaban. Kontinente ng Nine Clouds ang balita na ang alyansa ng Fire Shrine ay may panghuling labanan laban sa Divine Wrath Shrine at ang alyansa ng Fortune Shrine. Lahat ng tao sa kontinente ng Siyam na Ulap ay nanonood sa Fire Shrine. Ang huling labanan ng kontinente ng Siyam na Ulap. Sino ang magtatapos sa tuktok? Siyempre, narinig din ito ng alyansa ng Fortune Shrine at ng Divine Wrath Shrine. Si Linfeng ay nasa dating teritoryo ng Fortune Shrine. Maraming malalakas na cultivator sa isang palasyo doon. Nang dumating si Linfeng, nakita niya ang pinuno ng Fortune Shrine at ang iba pa, ang kanilang mga fortune robe ay kamakaway sa hangin. Nagkatinginan ang pinuno ng Fortune Shrine at ang manghuhula. May kakaibang nangyayari, mararamdaman ito ng lahat. Sumimangot si Linfeng at dahan-daang naglakad pasulong. Ano ang problema, guro? Wala. Linfeng, huwag kang makisali. Mayroon akong masamang premonition. Ang aking mga pangitain ay nagbabala. Sabi ng manghuhula. Mukhang kinakabahan ang pinuno ng Fortune Shrine. Mukha siyang malungkot at mahinang sinabi. Umuwi ka. Ang manghuhula ay tumingin sa pinuno at walang pakialam na sinabi. Pinuno, mangyaring bawiin ang iyong utos. Bastos. Malamig na sigaw ng pinuno ng Fortune Shrine. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Siya ay tumalon pasulong, ang manghuhula ay dumaing sa sakit at humakbang paatras. Nagulat si Linfeng at nagtanong. Guro, ano ang nangyari? Linfeng, lumayo ka sa Fortune Shrine. Sabi ng manghuhula, na nakangiti kay Linfeng. May tumitingin sa kanya ng masama.
Gusto kong malaman kung gaano mo itinago ang iyong tunay na lakas. Sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Tumalon siya at ibinato ang kamay sa manghuhula. Tumigil ka, malamig na sigaw ni Linfeng, ang kanyang ekspresyon sa mukha ay madilim na nagbabago. Time, tumigil ka, tumigil ang oras. Lumipat si Linfeng patungo sa manghuhula sa bilis ng liwanag, lumapag sa tabi niya at inihagis ang kanyang kamay sa kamay ng pinuno na gumagalaw patungo sa manghuhula. Naging normal na naman ang oras. Natigilan ang mga tao. Paano magkakaroon ng panloob na salungatan sa oras ng isang mapagpasyang labanan? Mabuting bata, Mara Deva. Mandate of Heaven, mamatay ka. Malamig na sigaw ng pinuno ng Fortune Shrine. Pinalibutan ng lakas ng tadhana ang manghuhula, at napasigaw siya, hindi niya kayang makipagkompetensya sa pinuno ng Fortune Shrine. Hindi ako takot sa kamatayan. Kung gayon, umaasa ako na maaari mong labanan ang mga prinsipyo ng langit, pinuno. Sabi ng manghuhula. Naging ilusyon ang kanyang silweta, maaari siyang mamatay anumang segundo. Galit na galit si Linfeng. Muli siyang huminto sa oras at gumalaw na parang hangin. Inilabas niya ang ruler's godly imprints, na naging matalas na espada at bumaril patungo sa Fortune Shrine's leader. Lubusang huminto ang oras sa sandaling iyon. Naglabas si Linfeng ng isang matalim na espada na bumaril patungo sa pinuno ng Fortune Shrine. Ang leader ng Fortune Shrine ay kalmadong nakatingin kay Linfeng, hindi siya tumutol. Linfeng. Galit na galit ang mga boses. Ang kamay ni Linfeng ay tumama sa balikat ng Fortune Shrine's leader, na pumutok, ang dugo ay damaloy kung saan-saan. Gayunpaman, ang pinuno ay nakatitig pa rin kay Linfeng. Kung papatayin mo ako, kung gayon ito ay kalooban ng langit, at hindi ako magagalit sa iyo. Mahinahong sabi ng pinuno ng Fortune Shrine. Galit na sumigaw si Linfeng. Ano ang nangyayari? Kunin mo, sabi ng pinuno ng Fortune Shrine, na nakangiti kay Linfeng. Binigyan niya si Linfeng ng isang bagay at sinabi. Lahat, hindi ako sasali sa mapagpasyang labanan. Mula ngayon, ang mga miyembro ng Fortune Shrine ay maaaring makinig kay Linfeng. Igalang si Linfeng tulad ng paggalang mo sa akin. Umaasa din ako na ang Earth Shrine at ang Celestial Sound Shrine ay maaaring magsanib ng kamay sa Divine Wrath Shrine, at magagawa mong sirain ang Fire Shrine. Nanatiling tahimik si Linfeng. Kinuha niya ang ibinigay sa kanya ng pinuno at lumingon, nakatingin sa manghuhula. Huwag kang pumunta. Sabi ng manghuhula, nanginginig ang kanyang ulo. Ayokong may mangyari sa iyo, guro. Sabi ni Linfeng. Bumangon siya sa ere at nagutos. Tara na, sinundan siya ng lahat, kabilang ang mga miyembro ng Fortune Shrine. Lumipad silang lahat patungo sa Fire Shrine. Ang mga tao sa Fortune City ay tumingin sa mga cultivator sa kalangitan at nanginginig. Panahon na ba para sa mapagpasyang labanan? Ang malalakas na cultivator ng Fire Shrine ay nagtipon na sa isang battle formation, naghihintay sa kanila. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, at ang kapaligiran ay naging mapang-api. Ang bawat cultivator na hindi kasali ay tumakas. Masyadong mapanganib doon. Mamatay. Sabi ni Linfeng. Ang malalakas na cultivator sa likuran niya ay hindi nang ahas na kumilos ng napakabilis. Kung ang isang tao ay masyadong malayo sa harapan, madali silang mapapalibutan. Dakilang Celestial Seal. Sabi ng isang tao. Parang nagyelo ang lupa at langit. Nahirapan ang lahat na lumipat. Ito ay ang kapangyarihan ng isang tunay na sandata. Time, tumigil ka, sabi ni Linfeng. Ang lahat ng mga pag-atake ay tumigil sa paggalaw. Sinira ng matandang baka at Linfeng ang mga pag-atake na tumigil sa kalangitan. Naging normal na naman ang oras. Sinabi ni Zizu. Time, mag-freeze. Ang malalakas na cultivator ng alyansa ng Fire Shrine ay nagsimulang kumilos muli, ngunit ngayon sila ay tumigil muli. Si Linfeng ay agresibong tumingin sa isang walang katulad na saint, na parang isang galit na Diyos. Ang figurang iyon ay naging isang sinag ng liwanag, ang makadiyos na impresyon ng tagapamahala ay nagpanginag sa kalawakan at napalibutan ang cultivator na iyon. Iyon ay, nang makita ng mga tao ang pag-atake ni Linfeng, nagulat sila, mukha siyang isang Diyos na makapangyarihan. Marahas na nanginginig ang lahat, hindi sila nang ahas na lumapit sa kanya. Thunder Shrine Leader, atakihin siya gamit ang iyong martilyo. Sabi ng Fire Shrine Leader. Ang Thunder Shrine Leader ay napalibutan ng Celestial Lightning, isang nakakatakot na lakas ng kidlat ang dumagundong sa paligid niya. Empty Space Shrine Leader, magkapit kamay tayo. Sabi ng Ice and Snow Shrine Leader. Pareho silang lumipad patungo sa isang walang katulad na saint ng Divine Wrath Shrine. Walang laman na espasyo, I freeze. Dakilang Celestial Seal. Sigaw ng dalawang cultivator. Pagkatapos ay tumigil sila, nawala ang pinuno ng Empty Space Shrine at muling nagpakita sa harap ng isang tao.
Inihagis niya ang kanyang kamao sa kanya, at nabasag ang espasyo sa paligid niya. Naglabas din ng yelo at frost attack ang isang cultivator. Ginamit din ng Ice and Frost Shrine's leader ang kanyang nakakatakot na ultimate weapon at nakapatay ng isang malakas na cultivator. Nang magkapit kamay ang mga pinuno ng dalawang shrines, sumasabog ang kanilang kapangyarihan. Earth Shrine Leader, lumaban ka sa Thunder Shrine Leader. Celestial Sound Shrine Leader, labanan ang Fire Shrine Leader. Saintly Emperor Shi the Demon, labanan ang Demon Shrine Leader. Zizu at kapatid na Ox, sumunod ka sa akin. Sabi ni Linfang, patungo sa Ice and Frost Shrine at sa Empty Space Shrine Leaders. Sinundan siya ni Zizu at ng matandang baka. Pareho silang hindi kapani-paniwalang mga mandirigma. Sa Linfang, malamang madali nilang sirain ang kanilang mga kaaway. Sa sandaling iyon, maririnig ang mga sipol mula sa sobrang bilis. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang grupo ng mga naglalakihang rock. Ang pinuno ng grupo ay ang Rock King. Alam namin na darating ka. Ang mga ilaw ng mundo ay kumikislap sa kalangitan. Isang grupo ng mga makajos na dragon ang lumitaw, pinangungunahan sila ni Haring Dragon. Haring Rock, akala mo ginagamit mo sila at sa huli ginamit ka nila, katawa-tawa. Nanunuyang sabi ni Haring Dragon. Matalim ang mga mata ng Rock King sa kiyan. Siya ang pinakamabilis na nilalang sa kontinente ng siyam na ulap, walang nang ahas na pagtawanan siya. Sinong maglalakas loob na lumaban sa kanya ng mag-isa?